Hello mga brother, welcome back po sa ating channel at sa araw na ito, nandito po tayo sa Yamaha RevZone Iloilo at sa harap po natin ay ang matte black color edition ng all new 2024 Yamaha Mio Gravis. Kaya pag-usapan natin anong meron, anong wala, magkano ang presyo, kaya let's go! Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ang Mio Gravis ay isa sa mga lifestyle scooter ng Yamaha Mio series. Meron itong tatlong kulay, matte brown, glam petrol at ang sa harap natin ay ang matte black edition. Ang 2024 edition ay hindi na katulad ng previous version na may matatalim na corner. Ang 2024 version ay meron ng mga curved edges na nagbibigay ng professional looks sa motor na ito. Napakaamon na rin ng looks nito mga brother, para itong naging baby NMAX o di kaya ay naging maamong Aerox version. Kaya ito'y bagay na bagay sa mga young professionals na naghahanap ng kanilang alternative mode of transportation. Ang Yamaha Mio Gravis 2024 edition ay napaka-minimalist ng design. Ito na yata ang isa sa mga scooter ng Yamaha na may pinaka-konting decals. Sa front cowling ng motor ay makikita ang dark gray at black combination mga brother. At isa sa mga safety feature ng mga 125cc ng Yamaha scooter ay ang lock sa kanilang brake lever. Ito ay nakakatulong para hindi umikot ang mga gulong, lalong-lalo na kapag ikaw ay nakapark sa hindi flat na mga daan. Itong Mio Gravis pa lang nakuha natin brother, merong nakalagay June 11. Hindi lang ako sigurado kung ito ba ay yung inspection date, date of manufacture o kaya release date mula sa planta. Sa harap na bahagi ng motor, makikita natin ang dalawang decals, ang start and stop system, Mio sticker, Yamaha logo, at saka Gravis emblem. Overall, ito'y napakasimple ngunit napaka-elegante ng dating. Yung sa front na bahagi ng kanyang panel mga brother, kung i-zoom in natin, ang inyong mapapansin ay parang maliliit na honeycomb na nagbibigay ng added aesthetic sa motor na ito. Itong color blue mga brother, na sa una kong pagkakaalam ay ito ay kanyang daytime running light, pero hindi pala ito daytime running light mga brother. Ito ay inilagay ni Yamaha para magbigay ng added aesthetic sa kanyang headlight. Naka-LED na ang headlight na gamit ng Mio Gravis, kaya ito ay maliwanag at energy efficient na rin para sa ating motor. Kung signal light naman ang pag-uusapan, ang Yamaha Mio Gravis 2024 edition ay gumagamit pa rin ng conventional light bulb, pero hindi naman talaga ito big deal mga brother, kasi meron namang mga aftermarket LED signal light na pwede nating ipalit sa kanyang stock signal light. At sa front side ng motor, makikita natin ang color silver na Yamaha branding. At sa tabi nito, makikita yung medyo malaking honeycomb design na nakita natin sa kanyang harapan. At ito ay bagay na bagay sa pagiging minimalist design ng motor na ito. At sa body ng motor, makikita natin ang minimalist sticker at ang 3D emblem na Mio Gravis na kulay silver. At dito naman, malapit sa kanyang footrest ay hindi pa rin nawawala yung kanyang honeycomb design. Ang Mio Gravis 2024 version mga brother ay meron ding malapad na footboard o mas kilala natin o tinatawag nating gulay board. Hindi ito madulas at dahil sa malapad ng kanyang footboard, ito ay nagbibigay ng comfort lalong-lalo na sa mga rider na katulad natin. Isa rin sa mga nagustuhan ko mga brother ay ang seat cover nitong Mio Gravis. Ito ay madaling matuyo at yung kanyang black stitches ay bagay na bagay sa pagiging minimalist ng kanyang design. Pero alam ko ang iba ay nagre-request na sana nilagyan ni Yamaha ng white stitches sa kanyang seat cover. Pero para sa akin, ang black stitches na ginamit ni Yamaha sa kanyang seat cover ay bagay na bagay at gustong-gusto ko. Sa likod na bahagi ng motor ay makikita natin ang kanyang tail light at saka dalawang signal lights sa isang assembly mga brother. Gaya ng nasa harap, ito ay gumagamit din ng conventional light bulb. At hindi pa rin nawawala yung kulay pulang reflector na nilalagay ni Yamaha sa likod ng kanilang mga motor for added visibility lalong-lalo na sa gabi. Braking system ni Yamaha Gravis sa front ay naka-hydraulic single disc brake at gumagamit ito ng telescopic fork sa kanyang front suspension. IRC po ang brand na gamit ni Yamaha sa kanilang Mio Gravis
at meron itong sukat na 100 by 90 by 12 sa harap at sa likod naman ay 110 by 90 by 12. Rear suspension ni Mio Gravis sa likod ay naka-unit swing at ang kanyang rear brake ay mechanical drum brake mga brad. Ngayon pag-usapan natin ang makina. Ang makina ng Mio Gravis ay 125cc air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder at meron nitong compression ratio na 9.5:1. Ito ay may maximum horsepower na 9.5 PS at 8,000 RPM at maximum torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Naka-electric starter na din po pala ito mga brother. At paalala lang, wala po itong kickstart. Sa left side ng kanyang handlebar ay makikita ang high at saka low beams. Makikita din natin ang left and right switch or signal light switch at ang kanyang busina. Sa right side naman ng kanyang handlebar ay makikita natin ang stop and start system switch, ang kanyang hazard switch at ang kanyang electric ignition switch mga brad. Naka-digital na rin ang meter panel ni Yamaha Mio Gravis. Makikita natin dito ang kanyang fuel gauge, speedometer, ecometer, ang kanyang battery, digital clock, odometer, trip meter, turn signal light, high beam indicator, stop and start indicator, at ang kanyang engine light indicator. Isa pa sa mga nagustuhan ko mga brother sa Mio Gravis ay ang kanyang front fuel lead. Katulad ng NMAX, hindi mo na kailangan pang bumaba ng inyong upuan para magpakarga ng gasolina. Easy access na ang kanyang fuel lead dahil ito ay nasa harap ng motor. Isang pindot mo lang at yan, mabubuksan na ang kanyang fuel lead. Meron na rin nitong electric power socket mga brother, kaya iwas abala o kaya iwas lowbat sa ating mga gadget kapag tayo ay nasa biyahe. Pero kailangan lang talaga natin lagyan ng charger adapter kasi hindi pa kasama ang charger adapter sa design ni Yamaha. Sana sa susunod meron ng USB adapter sa halip na electric power socket. Hindi pa nakakiles itong Mio Gravis, pero for added safety, meron itong push button mga brother para matakpan ang kanyang susian. Isa rin sa nagustuhan ko sa Mio Gravis mga brother ay meron itong malaking underseat compartment. Ito ay merong 25 liters underseat compartment na kasyang-kasya ang full face helmet. Itong ibinigay ni Yamaha ay half face helmet at kung mapapansin nyo ay kasyang-kasya sa kanyang underseat storage. Dagdagan pa ng ating mga iba pang gamit na pwede nating dalhin habang tayo ay bumabiyahe. Overall dimension ng motor ay 1,915 by 690 by 1,115. Meron itong seat height na 780mm, wheelbase nito ay 1,275mm at meron itong ground clearance na 135mm. Para po sa demonstration, lagpas po ako ng 5'6" at ako po ay naka-tiptoe. Ang motor ay may bigat na 102 kg at meron itong 4.2 liter fuel tank capacity. Isa po sa mga problema ng mga Mio Gravis owner ay ang kanilang battery at ang kanilang Y-Connect. Dahil marami pong nagsasabi dahil po sa Y-Connect ay kumakain ito ng karga ng kanilang baterya. Pero ang Mio Gravis 2024 edition ay wala na pong Y-Connect. Kung mapapansin nyo, ito po ang terminal para sa Y-Connect. At wala na po ang Y-Connect sa terminal na ito at ito po ay tinakpan na ni Yamaha. Kaya iwas lowbat, iwas abala, lalong-lalo na pagdating sa baterya. Sa ngayon, ang SRP po ni Mio Gravis 2024 version ay 92,900 pesos. Kung gusto niyo po ng installment, initial down payment of 5,500, 12 months to pay, 9,341, 24 months to pay, 5,563, at saka 36 months to pay, 4,304 per month. At meron pong 300 pesos rebate kapag on time po kayo yung nagbayad. Paalala lang po, hindi po ako ahente and prices are subject to change until purchase. Kaya mas mabuting bumisita sa pinakamalapit na Yamaha dealer sa inyong lugar. So yan po ang Yamaha Mio Gravis 2024 version Matte Black Color Edition. Sana po nagustuhan nyo ang video natin sa araw na ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, don't forget to click like and subscribe to my channel. At don't forget to click the notification bell
para updated kayo mga brother sa mga videos na ating inilalabas. At share mo na rin ng video natin ito sa mga kaibigan natin nagpaplanong kumuha ng Mio Gravis. Hanggang sa muli, maraming salamat po at ingat po kayo mga brother.